Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan. Kabayan Aquarius, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong August 16 to 22, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto mo ng personal reading at energy mo lang talaga ang gusto mo makuha natin, para sa details, pumunta po kayo dyan sa aking YouTube channel o sa description below. Makikita nyo dyan yung link ng aking FB. Paki-message ako para sa details pa personal reading, or ilalagay ko dyan sa screen yung aking FB. Paki-check na lang din maigi para hindi kayo ma-scam dahil may nanggagaya sa akin. Ingat na lang din ano. General reading, Aquarius, hindi mo ito personal reading. Okay? General reading tayo, energy reading tayo. I'm only the guidance. Kayo pa rin ang magbabago ng buhay nyo. Guidance lang po kami. Okay? Tingnan natin. Vice versa. Okay. Aquarius. Tingnan muna natin. Okay. Nandito kasi sitwasyon mo na okay. Nandito ka sa sitwasyon nun, maaring yung mga bagay o sitwasyon ka na hinihintayan, no? Nandun ka sa point na yun. Maaring nagiging patient ka ngayon o hinahabaan mo lang yung pasensya mo sa mga bagay-bagay o sitwasyon, pero ang dami mong iniisip daw, parang ang daming gumugulo sa isip mo, or marami ka lang sigurong iniisip, nagkakaroon ka ng mga pagsisiyasat na maaring nahandun din sa point, yung iba sa inyo nagkakaroon ng urong sulong na sitwasyon, maaring naghahanap ka ng katotohanan, ganito ba, ganyan ba, dapat ba, kailangan ba, parang nandun ka sa point na yun, ano, nahandoon ka sa point na may mga bagay ka na lang siguro na iniintindi mo, or parang gusto mo lang intindihin mga bagay yung sitwasyon. Nagkakaroon ng mga pagpaplano o nagkakaroon ka ng mga interest sa mga bagay-bagay, o nagkakaroon ng mga new beginning in life sa iba naman sa inyo. No, pwedeng there's a creation, idea ka na gusto mong gawin na you want to make it reality. Gusto mong magkatotoo yun, o gusto mong mag-anap yun, o gusto mong mangyari yun. Ano? Sa nakita ko dito, handun nga lang yung point na pwedeng nagkakaroon ka ng back and forth dito, o kaya naman is talagang nagkakaroon ka na pag-evaluate maybe na doon sa point na yun, no? Sa nakikita ko sa iyo. Sa iba sa inyo, nahandun yung point na meron kayong dalawang bagay o dalawang sitwasyon na gusto mong ma-achieve this time, or maybe more than para sa iba, sa nakikita ko sa iba sa inyo. Handito rin yung point na sa iba sa inyo is merong sitwasyon daw na bago yung dalawa na yon, or bago yung ifo-force mo na plano o yung sitwasyon, is meron ka daw dapat na unahin na sinasabi. Hindi ko alam kung ano yon, but still, kumbaga parang sinasabi niya kasi dito, unahin mo muna yung mga dapat unahin bago yung talagang gusto mong unahin. Parang alam mo yung step 1, step 2, step 3, step 3, parang nando sa point. Pag tapos na yung number 1, mag-go ka na sa 2, mag-go ka na sa 3, mag-go ka na sa 4. Kasi hindi mo naman kakayanin na sabay-sabay na ma-achieve mo yung situation, di ba, na doon sa point na yun. Kapag natapos na, sundin mo na yung pangalawa naman, yung gano'n na doon sa point na yun. And then also is, handito rin yung point na meron kang mga ipo-forward na mga parang meron kang magkikip moving ka para ma-reach mo yung goal na yun sa nakikita ko sa iyo dito. Pero mayroong sinasabi dito na may lalaki or kapamilya ito, no, na maaring ito or sila or siya ang makakatulong sa iyo to achieve yung goal na hinihiling mo. Yun ang nakikita ko dito. Kumbaga, hindi lang sa'yo, may mga tao din na nasa paligid mo na pwedeng sila rin yung makakatulong to achieve your goals in life, no? Handito rin yung point na you will become a center of attention. Pwedeng pag-uusapan ka. Pwedeng may mga pag-uusapan ka, or pwedeng magkakaroon ng mga pagkakakilanlan, recognition, pasasalamat, o kaya naman is may achievement ka lang talaga na makakamit, or may completion para naman sa iba. Sa iba naman sa inyo is pwedeng may mga tao na hihingi ng suporta sa'yo,
or may tao or mga tao na hihingi ng support at na isusuportahan mo. Vice versa, no? Nandun sa point na yon. Andito rin yung point na magkakaroon daw ng pagbabalik ng strength or lakas ng loob, tibay, katatagan, or kinakailangan mo rin na na mag-focus talaga sa mga bagay o sitwasyon mo sa buhay mo sa sinasabi dito. Sabi sa inyo, maybe you have a business, parang you have a business, malaki man o maliit yan, o meron ka lang talaga na goal na gagawin and you will achieve it, na sinasabi dito. Parang sa iba dito is, sa iba dito, magaganap ito after 1 year, 1 to 2 years something, ako nakikita dito. Sa iba dito, pwedeng nando sa point na by the next 1 month to 6 to 7 months or weeks man yan, pwedeng nando sa point. Yun ang nakikita ko dito. Meron din ako nakikita na fortunate outcome. May mga wish come true o may wish come true ka na makakamit sa nakikita ko dito. Handito rin yung point na may mga outgoing situation. Hindi ko alam kung nagkakaroon ka ng mga exciting plan this time or may mga pag-alis o paglabas ako nakikita. Yun, may mga outgoing situation eh. Hindi ko alam kung may pupuntahan ka o may pagpaplano ka na gagawin. No, na doon. Pwedeng may mga travel, pwedeng malayo o malapit, pwedeng nandun sa point na yun sa nakikita ko sa dito. And then also is it's more on plan. Ako nakikita sa iyo, no? May paghihintay din eh, no? Meron akong nakikita dito na isa, dalawa, tatlo, maybe, ganun, or maybe more than, para sa iba, na hindi ko alam kung iniiwasan kanila, or magkakaroon ka ng disappointment or sadness pagdating sa kanila, or sila ito sa iyo, no? Nandun sa point. Parang may mga pag-uusap din ako na nakikita related to a money, sa iba sa inyo, pwedeng may mga hindi pagkakasunduan sa mga bagay-bagay o sitwasyon, ako nakikita. And then also, may may third party pala sa iba, no? Sa iba naman sa inyo is may taong malapit sa iyo na makikipag-ayos sa iyo or makikipagkasundo, or may tao na gusto niya ng communication, or gusto niya ng union, or gusto niya ng maybe partnership ito para sa iba, no? Yun na nakikita ko dito. Sa iba dito, pakikipag-ayos to. Or pakikipag-usap, pakikipag-ayos, pakikipagkasundo, or may taong kakausapin mo or kakausapin ka niya. Ate, in what way related? Ang nakikita ko kasi ditong related, either money connected. Hindi ko lang kung, basta may connected ang money. Pwedeng business, pwedeng trabaho, pwedeng mga territorial, pwedeng kung ano man yan, basta magkoconnect ang pera. Yun ang sabi. Or baka naman partnership lang din ito, no? Sa nakita ko para sa iba sa inyo. Pero it's more on money, yung nakikita ko dito. Meron ka daw itatry na situation. Sa iba sa inyo, you're trying something. Meron kang plano na gusto mong itry. Hindi ko alam kung isa ito or dalawa, pero may itatry ka daw na sitwasyon. Yon ang sabi dito. Na parang either may iniisip ka or may gusto kang itry or may papasukin ka, no? May i-create ka na situation na yun yung makakatulong sa iyo to change your destiny. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. May offer nga ako nakikita sa iyo eh. Maybe there's an offering coming, no? Ako nakikita sa iyo. Tingnan natin na iyong energy. Aquarius. Energy. This week. Ooh. Nakakatatlo ka na ng 10. Meron ka ng tatlong 10. Sabihin, may mangyayaring katapusan. Your energy. Uy, 10 na naman. San ka? San yarn? Okay, when it comes sa iyong energy. Sa iyong energy, may mga sitwasyon ka daw na iniisip. Pwedeng family, pwedeng stability, pwedeng pera, bahay, lupa sa iba, territorial sa iba.
Yan, may mga pag-iisip o kaperahan, maybe ano, mga mana, ganyan. Ako nakita. Andito rin yung point na may mga bagay o sitwasyon ka na maaring gusto mong kausapin or pwedeng may mga pagdadalawang isip, pwedeng ganoon. May mga situation na naghahanap ka ng tamang direksyon, pwedeng nandun sa point na yun, kakaliwa ka ba o kakanan, may mga ganong sitwasyon. But come din sa energy mo is, alam mo yung point na maaring may tao ka na susuportahan o sinusuportahan maybe para sa iba or hihingi sa'yo, no? Or ikaw ito sa kanya. Sa iba naman dito is advice something, parang may advice ako nakikita eh. Or pwedeng may kapamilya o kasama sa trabaho nakakausap talaga sa'yo. Yun. Siguro when it comes sa energy ng iba, kasi have also the sun din, ano? Pero doon sa recovery, happy naman din. Kung may mga sakit talaga kayo, magpa-doktor kayo, no? May mga time daw kasi na mananakit yung likod mo, batok mo, balakang mo. Basta nasa bandang likod yung sakit eh. Hindi ko alam kung pagod ka lang ba, or masama ba yung pakiramdam mo talaga, o may sakit ka. No? Yun. Baka din kasi lamigin ka, di ba? No? O kaya nanlalamig-lamig yung katawan mo, no, na doon sa point na yun. Yan, i-remedy nyo na lang kaagad or kailangan nyo ng maintenance or magpa-doktor kayo if ever na may mga nararamdaman din kayo, ha? Para hindi rin siya lumala kasi kung tsaka kayo mag-a-action eh, late na, di ba? Tapos magastos yun. Parating kay Aquarius. Uy! Talagang meant to be. Meant to be. Meant to be. Okay. Kasi lumabas siya. Hindi ko sana siya iuhulog kasi nahulog na siya. Okay, parating kay Aquarius. Please show me. Parating po. Okay. Parating sa iyo. Okay, parating sa iyo, may mga ikakagulat, ikakashock, o ikabibigla ka daw na sitwasyon. Yun na nakita ko. Pwedeng sa iba sa inyo is kalungkutan, problema, or pwedeng magiging emotional ka dito, or pwedeng sa iba naman sa inyo is magagaling ito sa isang babae. Kung ano man yan, basta may mga ganong sitwasyon daw. No? And then, parating din sa iyo, is meron kang 9-9, no? Tatlo yung 10 mo, dalawa yung 9 mo. Also, we have the 9 and the aces, iba sa 10, ibig sabihin, apat na yung 10 mo. Aba! Okay, parating din sa iyo, ang nakikita sa'yo, parang may hinihintay ka talaga. May hinihintay ka bang pera? Or may hinihintay ka na something na ginawa mo na gusto mong ma-receive ito? Ate, marireceive ko ba? Ang nakikita ko dito is, sa iba, this is a delay. No? Sa iba, kung ano yung hinihintay nyo na related yung pera, medyo may delay lang siguro, pero sana wag mawala sa nakita ko to. But still, may konti lang siguro na disappointment dun sa sitwasyon na yun. Yun ang nakikita ko dito. Parating din sa iyo, ang nakikita ko sa iyo dito is may mga sitwasyon daw na mapofocus ka raw sa painful na sitwasyon. Para mapofocus ka dun, ano, sa nakikita ko dito. May mga medyo may kaguluhan or magiging magulo yung isip mo, baka mag-overthink ka lang din sa iba, or nandun yung point na may situation na may konting frustration eh. Hindi ko alam kung saan, but still, may frustration ako na nakikita, nagkakaroon ng self-imprisonment, meron din akong nakikita na siguro maybe sa iba negative thought ito, no? Or kaya may mga sitwasyon daw na may stuck, matatrap ka daw.
Pwedeng iba dito malilito ka lang kasi madami ka lang din siguro iniisip, baka busy ka lang din, ganyan, sa iba sa inyo. Andito rin yung point na may mga bagay o sitwasyon ka daw na i-evaluate, no? Or kinakailangan mo i-evaluate bago mo aksyonan at kailangan mo magplano talaga. Parating din sa iyo ang nakikita ko kasi sarili mo lang nakikita ko dito eh. Um, Pwedeng there's an offering para sa iba, no? Pwedeng may marireceive ka na magagaling ito sa isang lalaki or ikaw ito sa kanya or may offer na parating sa iyo. Siguro may mga expect the unexpected of offering na hindi mo talaga aasahan na pwedeng may dumating sa buhay mo o may maganap sa iyo. May mga unexpected situation. Basta expect the unexpected. May mga ganong sitwasyon ako na nakikita dito. Sa iba naman sa inyo, baka related to at baka may mga travel kayo, no? Baka hindi lang din kasi travel. Halimbawa, malayo o malapit yan. Sa iba, baka resting time ka lang. Baka gusto mo mag-holiday. Ganyan. May mga ganon ako na nakikita. So, may parating naman daw na pera. Sa iba dito, naghihintay kayo eh. Sa iba, may parating na pera. Malaki ba? At hindi siya malaki eh. Sakto. Sorry. Yun ang nakita ko. Sakto. Pero sa iba dito, hindi. Delay siya talaga. As in delay. Yun. Ang nakikita ko rin dito, yes, alam ko na there's a deep want or there's a battle happen into your life. Kaya siguro nahandun din yung point of frustration and stress at hirap or pain na nakikita ko sa iyo, no? Kaya ang gulo ng isip mo rin or baka busy ka lang din siguro talaga. Pero masyadong struggle yung situation mo this time sa nakikita ko sa iyo dito no? Nag-struggle ako nakikita dito. Teka nga, may kukahanin ako. May gusto ako i-clear. Universe, tama po ba yung nasa isip ko? Para sa iba. Ah, 50-50. 50-50. Pwedeng mangyari or pwedeng hindi. Kasi ang nakikita ko rin dito parang siguro may tao na tutulong sa'yo. Or sa iba sa inyo May nakikita kasi ako na alam mo yung sinasabi ko, kulong. Hindi ko alam kung may mapag-uusapan kayo related to a kulong. May pag-uusapan kayo related kung may papakulong ka ba, may makukulong ba, may pag-uusapan related sa mga ganong sitwasyon, pwedeng nandun sa point na yun, yun na nakita ko. Sa iba siguro, related siya sa mga physical. Kung may mga sakit kayo, baka kailangan ng maintenance, kailangan ng doktor, kailangan ng pag-check up, may mga confined or paralyzed situation, no? Pwedeng iba, ganun lang, no? Kaya medyo parang na-stuck yung energy na nakita ko. Yun. Tingnan natin ang dapat iwasan ni Aquarius. Ano po dapat iwasan ni Aquarius this week? Or ano man ang dapat na isabihin sa inyo universe, dapat iwasan. Huway. Ayaw umayo ng baraha mo Iba sa inyo, mako-corner kayo dito. Either may tao na ko-cornerin ka or ikaw ang magko-corner dun sa tao na yon. There's a corner situation ako nakikita. Tapos may paglaban, parang makipagkumpetensya or makipagtalo, something. Kasi may battle, disagreement, may mga pagkainis, pagkairita, pwedeng sa iba ganun, tension, may ganun ako nakikita Sa iba sa inyo may mga pag-uusap. Yun nga, tulad na sabi ko kanina, baka may mga pag-uusapan kayo related to a territorial, bahay, lupa, or mana man yan, something. Yan, or may mga aggression. Kumbaga may mga makakanti yung kanilang personalities or may mataas ang ego talaga, no? Yung nakita ko dito. Tingnan natin. May mga hindi pagkakasunduan
Ang nakikita ko sa'yo dito eh. Hindi ko alam why. Pero maging kalma ka lang ha, if ever na ganito. Kasi pag nagpanic ka, hindi ka makakaisip ng tama. Promise. Hindi bali ng mabagal at mas makakapag-isip ka ng tama. Dapat iwasan. Dapat iwasan po. Okay. Dapat mong iwasan. Siguro iwasan mo yung mga bagay o sitwasyon na magkaroon ka ng mga pagpapaliban sa buhay. Kumbaga, yung mga delay. Kung pwede mo naman gawin ngayon, why not? Bakit pa sa bukas? Bakit pa sa isang linggo? Bakit pa for something? And iwasan mo rin siguro yung hindi ka magkaroon. Uy, yung nadidinig kasi ako eh. Okay. Okay, iwasan mo rin siguro yung hindi ka magkaroon ng changes when it comes sa iyong pananaw sa kinabukasan. Kumbaga, is, alam mo naman ang mundo, di ba, is nagle-level up. Why not tayo, hindi tayo mag-level? Kailangan din natin mag-level up, no, na doon sa point na yon. And kailangan natin ng mga bagong plano, kailangan natin gamitin yung ating karunungan or yung talino natin. Kailangan natin magkaroon ng strategy, no? Yun ang sinasabi rin. Andito rin yung point na kailangan mo kasi maghigpit din siguro sa pera, sa mga sasabihin mo, sa mga action, decision. Kaya nga sabi ko, wag ka magmadali, 'di ba? Kasi pwedeng mag-mess 'yon, 'di ba? 'Yon. Iwasan mo yung mga conflict, ganyan. Yung malaki man o maliit o makipagkompetensya, makipagtalo, iwas ka diyan, makipanghinaan ng loob, iwasan mo 'yan, yung matataas ang ego, pride, iwas ka diyan, or kung ikaw ito, iwasan mo 'yon. Yung mga disagreement, actually, isa yun, yung ma-misalignment ka sa sitwasyon mo, halimbawa, ang sinasabi ko when it comes to misalignment, halimbawa, nag-iipon ka ng pera, pero bigla ang may kailangang kang pagkagastosan ng pera o kaya may humihingi sa'yo ng tulong. Ibig sabihin, isa yun sa misalignment ka, di ba? O kaya halimbawa is nakapokus ka sa isang bagay, isang sitwasyon sa buhay mo, pero ay pagpapaliban mo yon kasi baka ganito, baka ganyan, baka ganun, di ba? Mga ganun. Well, it's your choice. It's your choice. Hindi ko naman sinasabi. Kaya nga sabi ko, wag ka magmadali. Slowly but surely. Kasi pwedeng pag nagmadali ka kasi, hindi ka makapag-isip ng tama. At pwede rin magkamali ka. Di ba? But still, kailangan mo lang din siguro na magkaroon ng katatagan kung sa buhay or magkaroon ka ng mga acceptance sa mga lesson mo sa nakaraan, na doon sa point na yon. Kumbaga, iwasan mo yung mga sitwasyon na pwedeng ma-mental trap ka doon. Yung ma-stuck ka doon, ma-stagnant ka doon. Kung may mga unfinished business ka, siguro tapusin mo na siya, sa nakikita ko dito. Huwag kang magpa-stuck. Pinaka the point, huwag kang magpa-stuck. Kasi tandaan mo palagi, the choices is always available is in yours. Diba? Huwag kang magpapaliban. Kasi the more na magpapaliban ka, ang daming nasasayang. Nasasayang mga oras, panahon, diba? Na doon sa point, whatever holding you back sa nakaraan is leaving behind. It's time to let go. Nandun yung point na may mga bagay din kasi sitwasyon na kailangan mong i-release. Release all the baggage, i-release yung mga dapat i-release, leave behind yung mga dapat i-leave behind na hindi, sa tingin mo hindi talaga makakatulong sa'yo, Na siyempre action, hindi ko sinasabi na you need to take it action din kasi sa nakikita ko, minsan isipin mo rin yung sarili mo, minsan isipin mo yung future mo. Alam ko na very responsible mo in life sa nakikita ko sa iyo dito, but still, hindi lahat ng responsibility is dapat ikaw yung umangko, sa nakikita ko dito. May mga bagay lang din talaga na siguro kailangan mong i-release yung sarili mo doon kasi hindi ka mag-grow doon or hindi magiging maganda yung Hindi ko sinasabi na, halimbawa sa relasyon o sa trabaho, umalis ka doon. I'm not saying doon sa point na yun. Pwede rin kasi sa iba sa inyo,
If gusto niyo umalis, umalis kayo. I-release niyo yung mga dapat i-release. Pero, yung sa iba, kung hindi niya naman kaya, siguro strategy, yung tulad ng sabi ko kanina, strategy, tsaka pagbabago when it comes to decision, o kaya mga pananaw mo sa kinabukasan. Baguhin mo. No? Magplano kang muli. Or, kasi we need to sacrifice with something din kasi, para mag-grow tayo or mag-success sa buhay. Kailangan mong maging creative talaga. Kailangan mong pag-aralan o aralin yung mga bagay-bagay o sitwasyon to grow. Nandun yung point na yun. Planuhin mo talagang maigi, diba? Nandun yung point na yun. Tsaka wag mo kakalimutan yung sarili mo palagi, ha? Yan. Kailangan mo rin kasi dito ng self-care. Tingnan natin ang love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kung sino man itong love ni Aquarius. Love po ni Aquarius. Vice versa tayo, energy reading po tayo. Okay? Lagi niyo tatandaan. Don't forget to subscribe, like, comment, share, at paki-hype na lang din ng aking video. Thank you po. Nandiyan yung hype sa nasa gilid. Love, Aquarius. Okay, kung single ka. Okay, kung single ka, may offer Pwede may nakakausap ka na? Sana kung itong nakakausap mo, kung ito is galing lang sa internet, mag-ingat ka na lang. O nakilala mo lang sa social media, ingat ka. Sa iba sa inyo, maaaring nakakausap mo na siya or pwedeng ito. Kasi either ito is dalawa, isa or dalawa, no, sa iba. Ay, bakit ano? Oh, talaga? Pero ingat ka daw. Pamilyado to? Or may karelasyon na siya? Yun na nakikita ko to. Ingat ka na lang. Kailangan mong siya sa atin to, ha? O pwedeng ikaw rin ito. Pero ingat ka na lang. Ganun. Okay, kung kayo is nagkahiwalay nitong taon to. Sa mga nagkahiwalay, yes, nagkaroon ng paghihiwalay. Ako na nakikita dito. No? Medyo ang nakikita ko kasi dito, okay naman yung connection. Hindi ko lang bakit ano nangyari, no? Okay naman yung connection na ito. Siguro lang, dumating lang talaga yung point na meron siyang nakakausap or pwede rin kasi na may tao na naging mabait sa kanya, no? Kaya doon siya na-attract. Pwede rin kasi na halimbawa ikaw, medyo naging trigger ka na sa kanya o naging pala, ang dami mo nang sinasabi, pwedeng na, o vice versa, pwedeng na sabot. Kaya isa rin siguro yun na nakapagpabago ng isip niya when it come in this connection. But still, either sa iba dito is nagkaroon ng third party or nagkaroon ng may tao na naakit siya or nakita niya yung parang hindi ko alam, parang dahil parang nagkausap lang naman pero nagkapalagayan kasi ng loob yung nakita ko Pwede na, syempre nga ate third party, oo nga, yun nga ang yun, baka rin kasi masyado ka lang din kasi madada. Baka naghihigpit ka or ang dami mo lang din sinasabi. Yun din kasi makakapagpabago ng relasyon. Yun ang nakita ko kasi dito. Yun, ate magkakabalikan ba kami? Magkakabalikan ba kayo? Pero ang sinasabi niya kasi dito, nag-apology naman. May apology situation naman ako. Hindi ko alam kung sa mind niya lang ito pero wala kasi ako nakikitang action As in, wala ako nakikitang action sa situation sa nakita ko dito. But still, maybe they still spying you or ikaw ito sa kanya or nandun yung point of apology situation. Sa iba sa inyo, siguro nandun yung point of commitment na gusto pa rin niya makipag-commit pero yung when it comes to action, hindi ko nakikita yung action. Hindi ko nakikita. Yung naging medyo emotional yung situation sa nakita ko dito. Yan. Gusto naman niya makipag-usap pero parang iba kasi yung pag-uusap na to. Sa nakikita ko dito, parang iba yung magiging dating ng pag-uusap as in. Yun ang nakita ko dito. Okay.
Sa iba naman sa inyo, kung kayo in a third party relationship, iba sa inyo may maaring ibang lahi ito, no? O kaya yung iba dito is either mas bata ka or mas bata siya, or baka anak yung nakikita ko rin din kasi dito sa iba. Yun nakikita ko. Sa iba dito medyo may edad na ka rin kasi. O pwedeng hindi na kayo nagkakalayo sa iba. Medyo ang daming energy kasi na nakita ko, no? Okay, sa may mga third party, yes, may third party po sa nakikita ko dito. Parang sinabi mo na, parang alam mo or sinabi niya sa'yo or tinanong mo siya. Yun ang nakita ko kasi dito no? Yun. Well, kung alam mo naman na may third party, hinahabaan mo lang siguro yung pasensya mo pagdating to sa connection to kasi baka rin kasi may anak talaga kayo. Kaya ganun, nagiging patient ka or siguro minsan nagkakasundo rin naman din kasi kayo. Kung wala naman din kayong anak, is isa sa inyo napakahaba talaga ng pasensya. No, pagdating dito sa kahit may third party relationship, ako nakikita dito. Well, it's your choice na to, no, sa nakita ko dito. Maaaring nandun sa point na napapakiusapan mo o nakikipag-usapan ka niya. Pwede rin kasi sa iba, baka may kausap siya, tapos ikaw may kausap na rin. Pwede nandun sa point na yun. Diba? Or mahaba lang talaga yung PC mo pagdating sa situation, kahit na may third party situation. Well, choice mo na to, no? Masakit to. Sa nakikita ko dito. Kasi may nakikita ako na kasal Pwedeng magkakausap ng kasal. Hindi ko alam kung hindi pa kayo kasal or baka kung sa third party, baka may napag-uusapan na silang related to a kasal. Kung hindi kayo ha. Pero kung kasal na kayo, is nandun yung point na I don't know why. Kasi medyo may mga biglaang kaganapan na mangyayari sa inyo Pero may kasal ako nakikita, no? May kakasal ba? Or may pag-uusapan kayo related to a kasal? May pupuntahan kayong kasal? Anniversary? Mansary? Parang may mga gano'n kasi ako nakikita. Yun. Ako nakikita dito. But still, it's your choice. Kung may third party man sa iba, no? Choice mo na to sa nakita ko dito. Ba hinihintay mo Pasko? Universe. Well, choice mo to, no? But trust ka lang sa intuition mo. Okay lang yan. And every situation naman is my learning, no? Yon. And then, kung wala naman kayong third-party relationship, pwedeng iba sa inyo, LDR talaga kayo, or yung karelasyon mo is ibang lahi, pwedeng sa iba sa inyo, or iba yung lengguwahe niya, kasi may ibang language kasi ako nadidinig, hindi ko lang siya maintindihan. Pero may ibang language kasi ako nadidinig, pwedeng nandun sa point na yun, yun na nakikita ko dito. Kung wala naman kayong third-party relationship, yun nga, is nandun yung point of LDR. Okay naman yung pag-uusap nyo, pwedeng maibibigay siya sa'yo or ikaw maibibigay ka sa kanya, no? May mga receiving, andun yung patient, andun yung giving, yung give and takes connection or relationship, andun yung commitment, andun yung love and caring, nakita ko, andun yung stability, kumbaga, ang haba ng pasensya ng bawat isa or ikaw ito sa kanya, ang nakikita ko sa inyo, no? Pwede rin na dun sa point na baka nga LDR kayo or may mga traveling situation na pwedeng kaganapan na maganap o mangyari in this connection. Kung naghahanap kayo, kung may wala pa kayong anak, or gusto nyo pang mag-anak muli, may nakikita ako na mabubuntis or buntis or manganganak sa iba sa inyo, yun ang nakikita ko sa iba. Kung ayaw nyo naman mabuntis, sa iba na ko po, magsupot kayo, di ba? Kung hindi pa kayo kasal at hindi pa naman kasigurado dyan sa magsupot kayo, no? Baka mamaya maging kayo, single mother, single father, di ba? Mas masakit yun. Di ba? Well, hando naman yung devotion, no? Hando yung devotion when it comes sa mga walang third party relationship. Devoted ka sa kanya or siya ang devoted sa iyo. Baka matalino yung isa, no? Or maybe both of you matalino ko talaga kayo. Money, trabaho, Aquarius. Magaling kasi magsalita yung na kita ko. Your money, trabaho.
Okay, sa mga walang trabaho diyan, sa mga walang trabaho sa mga walang trabaho diyan, ang nakikita ko okay. Sa iba sa inyo abroad 'to 'no? Puwedeng you have a travel, ako nakikita sa inyo, or puwedeng magta-try ka to travel. Sa iba naman sa inyo, meron daw kayong dalawang pagpipilian. Hindi ko alam opportunity 'yun, pero merong dalawa kang pagpipilian kung naghahanap ka ng trabaho o may pinagpipilian ka na maybe ano, 'yun. Pili ka lang, basta mag-trust ka lang sa ano mo, sa sarili mo. Sa tingin mo magiging stable ka dun, yun ang piliin mo. Siyempre, 'di ba? I-try mo, mag-try-try ka. Kasi meron naman ako nakikita dito dalawang sitwasyon. Okay, sa trabaho mo, kung may trabaho ka ha, kung sa trabaho mo o sa paligid mo ha, may mga tao talaga na hindi kayo magiging same page. Kung may mga tao na parang maiinis sa'yo, hindi ka welcome, o hindi ikaw ito sa kanila, hindi may mga sitwasyon na hindi nag-fit sa'yo, pwedeng sa trabaho hindi na nag-fit sa'yo, no? Pwedeng nandun sa point na yun, naaalis ka, o magta-try ka ng ibang opportunity, pwedeng nandun sa point na yun, or sa iba sa inyo is wala, medyo may unhappiness situation kasi ako na nakikita sa iba, medyo may lungkot, hindi ko alam why, pero may mga lungkot na pagdadaanan o pinagdadaanan sa trabaho mo. Siguro na doon yung point na alam mo yung nagkakaroon na ng lungkot, nagkakaroon na ng disappointment, hindi ka na masaya, pero pinipilit mong maging okay. Alam mo yung may mga ganung point, no? Pinipilit mong, basta nandun ka, nagkakaroon ka ng controlling and balance kahit na nahihirapan ka. Pero iba sa inyo, baka tumiwalag kayo, no? Or pwedeng iba sa inyo is nagdadalawang isip kayo kung aalis ka o hindi sa sitwasyon mo. Yun, ang nakikita ko sa iba sa inyo. And then also, sa pera mo naman, sa pera, sa pera mo, ay, yan, sabihin ko muna, sa trabaho mo daw, maaring yung iba sa inyo is hindi kayo fitted talaga dyan kasi maibibigay daw si universe na para sa iyo. Yung tatahakin mo na ito, yun daw yung makapagpapabago ng buhay mo. Doon mo mararamdaman yung successful. Yun ang nakita. Kasi iba hindi na, parang hindi na masaya, no? Yun ang nakikita ko dito. And another message, may mga cancellation ako na nakikita dito. May mga, hindi ko alam kung sira ba bahay mo, masisira yung bahay, sira yung bahay, o kaya may mga problema related to a bahay, or bibili ka ba ng bahay, yan, para may mga ganong sitwasyon ako, no, ayusin nyo agad, kasi lalo na pag umuulan, di ba, medyo mahihirapan tayo, or may mga problema related doon. Sa pera mo naman, sa pera mo, ang nakikita ko sa'yo dito is, may konti, siguro delay, may mga delay situation lang ako nakikita sa'yo this time. Hindi ko nakikita yung stability. Hindi ko alam why. Siguro in the past, siguro medyo hindi naging maganda yung situation pagdating sa pera, and this time hindi ko nakita yung stability na yon, no? Pwede sabihin nyo, may itatry kayo para maging stable yung stability nyo o yung pera nyo, no? Kumbaga, iba dito delay ito. Yeah, may mga delay, iba dito hindi siya stable. Sa nakikita ko dito, pwedeng magkakaroon ng mga disappointment, lungkot pagdating sa pera. Pero kahit na ganoon, hindi ko naman sinasabing masasayadan ka ng pera, no, hindi. Hindi ka masasayad, pero pipilitin mong kontrolin yung mga bagay o sitwasyon. Pwede ang mangyayari kasi sa iba dito, pwedeng minsan okay, minsan hindi, minsan okay, minsan hindi. Sa trabaho man yan o sa kaperahan, ano, pwedeng nandus. But still, may darating sa'yo na victory and success pagdating sa pera, sa nakikita ko, kahit naman papaano may achievement ako na nakikita sa iyo, no? Pwedeng may goal ka na tatahakin na yun yung makapagpapa-victory and success sa iyo. Sa iba sa inyo, maaring may tao na magbibigay sa'yo ng suporta para mag-success ka sa trabaho mo or sa pera mo. Sa iba dito, maaring may tao na hihingi sa'yo or susuportahan mo maybe na magkoconnect ang pera. Yun ang nakikita ko dito sa'yo. May mga business ba kayo? Malaki man yan o maliit, maaring may iba sa inyo is may mga business, ano, pwede iba sa inyo is may travel, may coming home nga, no? Yan. May nakikita ko sa yung coming home. Hindi ko alam kung uwi ka ba ng Pilipinas, probinsya, kalapit baryo, o may pabalik, o may pauwi. Ako nakikita sa inyo. Alam mo, iba sa inyo magkaka-business kayo. As in, merong malaki man o maliit yan, ha?
Ang nakikita kasi dito is may business ka na itatayo or may pinaplano ka na business, something, or may gagawin ka na something project na yun yung makakatulong sa'yo, sa iba sa inyo. Sa iba dito, ano yan, travel. Magsasucess kayo sa ibang bansa. Hindi ko naman sinasabi hindi kayo magsasucess kung nasaan kayong lupalop ng mundo. Hindi naman. Yung iba yung opportunity is sa ibang bansa. Yun na nakikita ko to. Pero kung ayaw mo naman, is meron kang susubukan na dalawang sitwasyon na yun yung paring isa doon na maaring yun yung makakatulong sa'yo para sa pera mo. Yun ang sinasabi dito. Keep moving ka lang. Ituloy mo lang yun kasi nakita ko magsasucess naman yun. Magiging maganda yung pera mo doon. Or magiging mag-growth or magiging makakatulong yon para sa stability mo. Kung ano man yung dalawa or isang sitwasyon na itatry mo, ha? Yun. Sa iba sa inyo, siguro baguhin nila lang din yung nyo, pananaw sa kinabukasan. Kung baga kung may mga bagay kayo na kailangan nyo i-let go, kailangan nyo i-withdraw or baguhin, kumbaga gawin nyo, no? Nandun lang din yung sa point na yon. May mga bagay din kasi kayo na kailangan yung itama at i-correct, kumbaga, at aksyonan talaga, no? Yun. Arigato namaste,